Bluetooth mode. Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga po muli sa inyong mga taga-Phase 5, Palengke, sa mga nagtitinda at sa mga namimili. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po. Ako'y muli mong dinako sa lugar na ito upang makapakinig sila ng salita ng Diyos na sa amin, Panginoon, ay magdadala ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, pagpapala at lahat ng mabubuting bagay na mula sa iyo. Kung amin itong patutuloyin sa aming mga buhay at amin itong isa sa buhay. Panginoon, maraming po salamat. Ikaw po ang mangusap sa kanila. Let your anointing rest upon me, O Lord. At ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa kanila. Anumang espiritu ng kaguluhan, espiritu ng paghahadlang ng kaaway sa pakikinig nila ng salita ng Diyos upang hindi nila ito matanggap ay aking ginagapos, tinatapon pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang anointing sumaakin at ang kaligtasan sumakanilang lahat na naririto, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, ang kaligtasan, ang anointing, ang salvation by grace through faith in Jesus Christ, ang siya lamang kumilos sa aming lahat na naririto, sa mga namimili at sa mga nakikinig at nagtitinda sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayon sa Isaiah 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. So dito binabanggit na salita ng Diyos para po ito sa ating lahat, sa akin at sa inyo po. Ang sabi ng salita ng Diyos, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. So ibig ko sabihin, hanggat ang Panginoon napapakinggan pa natin siya, kagaya ngayon, hanapin na po natin siya sa buhay natin. Paano ang gagawin natin? Paano natin hahanapin ang Panginoon? Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan mo noong 2025 hanggang ngayong 2026 na hindi pa nahingi ng tawad, umpisa mo nang humingi ng tawad. Pag uwi mo sa bahay, manalangin ka. Kung hindi ka makakaapos sa panalangin mamaya, pag uwi mo sa bahay, manalangin ka. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo at sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. Pagbuksan mo siya ng puso mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas.
Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hanggat siya'y nasumpungan, hanapin mo siya. Mga kapatid, kailangan natin hanapin ang Panginoon. Samantalang siya'y nasusumpungan, sapagkat darating ang araw, hindi na po natin siya masusumpungan. Lalo na pag tayo ay dumating sa huling yugto ng buhay natin dito sa lupa. Pag sumapit ang kamatayan sa ating lahat, hindi na natin siya masusumpungan. Wala nang pagkakataon na magsisi sa mga kasalanan kapag tayo'y pumanaw na. Hindi po totoo yung panalangin sa mga namamatay na tao. Ang panalangin po ay habang buhay pa ang tao. Ipanalangin mo ang isang tao habang siya'y buhay pa. Pag siya'y patay na, wala nang magagawa ang panalangin natin. Siya ay pupunta sa langit o sa impyerno. Sa langit, kapag siya ay meron Panginoong Hesus, sa buhay niya, tinanggap si Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit kung hindi tinanggap si Hesus at walang relasyon kay Hesus, kapatid, magtambling-tambling ka man, pagbalik-balik ka rin man ang mundo, wala kang kaligtasan. Sapagkat si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Kapag walang relasyon ang tao kay Kristo, pag siya'y pumanaw sa mundong ito, isang lugar lang ang kanyang tutunguan, ang impyerno. Ang impyerno po, mga kapatid, ay isang lugar ng kaparusahan, walang presensya ng Diyos, mabaho, mainit, naglalagablab na apoy, at mga insektong mababaho, marurumi, ay gagapang sa iyong kaluluwa sa impyerno at parurusahan ka pa ng mga demonyo sa lugar na iyon. Sapagkat na ikaw ay nabubuhay, hindi mo hinanap ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo siya nasumpungan. Kapatid, kaya hanggang may buhay ka pa, hanapin mo na siya. Hanggang may pagkakataon ka, hanapin mo na siya. Magpakumbaba ka na sa harap ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, kapatid, yung lugar na yun ay nag-aantay sa iyo at nakakalungkot. Maraming tao ang napupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil nagmatigas sila sa Panginoon kung sila'y nabubuhay pa. Binaliwala nila ang Panginoon sapagkat akala nila mabubuhay sila ng habang buhay sa mundong ito. Kapatid, ang buhay ng tao ay napakaigsi. Meron kaming kasamahan, naglaro lamang ng basketball, inatake, namatay. Ganon, ang edad po niya ay nasa 40 lang. So mga kapatid, pinapakita sa atin na sa mundong ito ay hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya dapat lagi tayong nakahanda sa pagharap sa ating kamatayan, sa pagharap sa Panginoon. Bata o matanda, kapag walang relasyon kay Jesus, ang naglalagablab na apoy ng impyerno ay naghihintay sa kanila. Marami ngayon nasa impyerno nagsisisi at humihingi ng second chance sa Panginoon. Gusto pa nilang mabuhay. Subalit, hindi na sila pinagbibigyan ng Panginoon. Sapagkat ang ating chance na maligtas ay nung tayo po ay nabubuhay pa, hanggang tayo buhay pa, malaki pa ang ating chance. Subalit,
Kailangan unahin natin ang ating kaligtasan. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, nagtitinda at namimili. Ihanda po ninyo ang inyong mga sarili. Ihanda po ninyo ang inyong mga sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Pag walang relasyon kay Jesus, ang impyerno ay naghihintay sa iyo. Subalit kapag meron kang Jesus, ang langit ay naghihintay din sa iyo. Nasa atin ang pagpili. Lahat ng tao ay bibigyan ng Panginoon pagkakataon maligtas hanggat siya'y buhay pa. Kapatid, hanggang buhay ka pa, may pagkakataon kang maligtas. Dalawang bagay lang ang gagawin mo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Lahat ng kasalanan mo, hihingi mo ng tawad sa Panginoon, sapagkat siya naman ay nagpapatawad. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon, at walang nagpapakumbaba ang tatanggihan patawarin ng Panginoon. Mga kapatid, baka ang iba sa atin hanggang ngayon ka na lang araw na ito, pero hindi mo alam. Kaya nga, lagi natin samantalahin ang ating kaligtasan. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos. Kapatid, ang Diyos na mismo nagsabi, unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang iyong kaligtasan. Kapatid, yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Kahit na, sabi ng salita ng Diyos, anin mo pa kung ang lahat ng kayamanan sa mundo ay mapasayo, subalit ang iyong kaluluwa ay mapupunta lamang sa impyerno. Anong saysay? Kung ikaw ay milyonaryo, maraming negosyo, maraming pera, maraming mansyon, subalit pagpanaw mo sa mundo nito, pupunta ka lamang sa impyerno. Anong saysay po nun? Kaya nga po, kung ikaw ay matalino, unahin mo ang Panginoon. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, unahin mo siya. At kung ikaw ay nagnanais na maligtas, unahin mo ang Panginoon. Mamaya pag uwi mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka gumawa ng gawain bahay, o maglaba, o maghatid sa mga anak, o mag-prepare, sa anumang gagawin mo, kapatid, mag-pray ka muna. Mag-pray ka muna. Humingi ka muna ng tawad sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan ng 2025 hanggang ngayong 2026. At pagkatapos, ikaw ay tatanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Tayo lang ang hindi lumalapit sa Panginoon. Ang Panginoon naghihintay lamang sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Lagi siya nakaabang sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Pagkatapos, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, papasukin mo sa buhay mo si Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at kapagligtas mo. Ano mahirap doon? Kapag naman ikaw hindi pa naligtas,
ikaw ang may kasalanan at hindi ang Panginoon, sapagkat ikaw ang nagmatigas sa Panginoon at hindi ang Panginoon sa iyo. Sapagkat kapag ang tao nagpapakumbaba, ang Diyos ay mahabagin, kanya itong patatawarin. At ang Diyos, nais tayo ng Panginoon maligtas. Lahat tayo ay nais ng Panginoon maligtas. Bata o matanda, kapag ang bata ay alam niya na ang tama at mali, kailangan na rin siyang maligtas. Ang exempted lang sa judgment ng Diyos ay ang mga inosenteng bata. Subalit, sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan, bata pa lang, alam na ang tama at mali. Kaya, tayong mga magulang, dalhin natin sila sa Panginoon. Sapagkat ang mga bata po na hindi natin dinadala sa Panginoon, kukunin niya ni Satanas at i-influensyahan niya ni Satanas sa mga napapanood nila sa social media at sa mga tao masasama na nakapaligid sa kanila. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, turuan natin ang mga bata hanggat sila ay mga bata pa upang kalakihan nila ang aral ng Panginoon. Sapagkat kung di mo yan gagawin, kapatid, si Satanas ang magtuturo dyan sa ating mga anak. Kaya nga po, ang mga magulang, responsibilidad natin, ang ating mga anak, maakay natin sa Panginoon, maturuan natin ang salita ng Diyos, dalhin natin sila sa church, ipag-pray natin sila. Ang mga bata po, lalo na yung mga inosenteng bata, kailangan po silang turuan ng salita ng Diyos. Kailangan natin silang ilapit sa Panginoon. Sino ang gagawa nun? Siyempre ang magulang. Ang mga magulang, responsibilidad natin ang kaligtasan ng ating mga anak. Ang mga magulang, responsibilidad natin na dalhin sa Panginoon ang ating mga anak. Kaya lagi natin ipagpe-pray ang ating mga anak, mga magulang. At turuan natin sila ng aral ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Subalit kailangan magagawa ito kung ikaw mismo ay wala sa Panginoon. Kaya ang unang dapat lumapit sa Panginoon ay ang mga magulang, lalo na ang mga padre de pamilya, mga kalalakihan. Mga kalalakihan, mga tatay, responsibilidad natin dalhin ang pamilya natin sa Panginoon. Dalhin natin ang ating asawa at mga anak sa Panginoon. Kung nais mo magkaroon ng buong pamilya, ng buong at masayang pamilya, papasukin niyo si Jesus sa inyong mga buhay. Ang nais ng Panginoon dito sa lugar na ito, mga nagtitinda at mga mamimili, nais ng Panginoon, sa bawat bahay ninyo ay manahan siya. Nais ng Panginoon pumasok sa bawat tahanan ninyo. So paano mo gagawin yun? Una, responsibilidad ito ng mga tatay. Ang mga tatay magpakumbaba sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Panginoon. Isuko nila ang sarili nila sa Panginoon. At humingi sila ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan nila.
At pagkatapos, papasukin nila si Jesus sa buhay nila. Tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas nila. Nang sa gayon, maakay nila ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Mga tatay, hindi nyo ba alam na mas malakas ang impluwensya ng tatay kesa sa mga nanay pagdating sa Panginoon? Kapag ang tatay nagsabi, maglingkod tayo sa Panginoon, ang mga anak ay susunod. Kaya po mga tatay, be responsible. Dito natin ipakita ang ating pagkatunay na lalaki. Kapag ang pamilya mo nadala mo sa Panginoon, tunay kang lalaki sa Panginoon. Mga tatay, tayo ang unang may responsibilidad sa ating mga pamilya. Dalhin natin ang ating pamilya sa Panginoon. Kawawa ang pamilya na wala si Kristo. Na sentro ng pamilya, ang pamilyang magulo, ang pamilyang nag-aaway-away, isa lang ang dahilan, wala si Kristo sa pamilyang iyon. Kaya, umpisahan na po natin ang 2026 na si Jesus, patuloyin natin sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. Mga taga-Bulihan, mahal po kayo ng Panginoon, kaya wala siyang sawa na pinadadala kami sa lugar na ito upang magpahayag ng salita ng Diyos. Subalit po ito'y pakikinggan lamang ninyo at babaliwalain, kapatid, nagsasayang ka ng oras mo sa Panginoon. Hindi mo alam kung bukas ay mananatili ka pang humihinga. Kaya nga sabi ng isang kilalang artista, sabi niya, yung siya'y magising lamang sa umaga na humihinga pa, siya'y nagpapasalamat na sa Panginoon. Kapatid, nagpapasalamat ka ba sa Panginoon at ikaw ay humihinga pa at ikaw ay gumising pa ngayong umaga? Sapagkat marami ang hindi na nagising ngayong araw na ito. Subalit ikaw, binigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. Baka kailangan ko pang maligtas, kapatid. Kaya samantalahin natin ang ating kaligtasan. Una sa lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga taga-Bulihan, baka hindi po ninyo alam, ang totoong buhay natin ay yung pagkatapos natin sa mundong ito. Lahat po tayo ay tumadaan lang sa mundong ito ngayon. Hindi pa ito ang totoong buhay natin. Ang totoong buhay natin ay yung pag tayo umanaw na sa mundong ito, yung eternal life. Sapagkat tayo sa mundong ito ay dumadaan lamang at ang bilang lang ang oras natin at araw natin sa mundong ito. Sabi ng Biblia, sa panahon natin ngayon, ang 70 to 80 years old ay swerte ka na kapag ikaw ay umabot pa sa edad na yan. Subalit, kaya dapat natin samantalahin ang ating mga kaligtasan. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna sa Panginoon. Mag-pray ka muna sa Panginoon. Siguraduhin mo munang ligtas ka upang dumating man ang kamatayan sa iyo ay wala kang pag-aalala na harap sa Panginoon.
Ang gagawin mo lang, magsisi sa iyong mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan mo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kapatid, kung yung dalawang bagay na yan hindi mo pa magawa, ano sa palagay mo ang aasahan sa iyo ng Panginoon? Ano sa palagay mo kahihinatnan ng kaluluwa mo? Sapagkat yun lamang dalawang iyon ang requirements ng Diyos upang tayo maligtas. Tapos hindi ka pa makasunod. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Malapit, ibig sabihin napapakinggan mo siya. Napapakinggan mo ang salita ng Diyos kagaya ngayon. Lumalapit ang Panginoon sa inyo. Tumawag kayo sa Panginoon. Manalangin tayo lagi sa Panginoon. Tumawag lagi tayo sa Panginoon. Kapatid, tatawag ka na nga lang sa Panginoon. Ipipikit mo na nga lang iyong mga mata at ibubuka mo ang iyong mga bibig at kakausapin mo, Panginoon, hindi mo pa magawa. Kapatid, ano ang ine-expect mo na mangyayari sa kaluluwa mo kapag ganyan ang pakitungo mo sa Panginoon? Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Mga kapatid, malapit ang Panginoon sa inyo ngayon. Ginagamit ako ng Panginoon upang mapakinggan niyo siya. Lumapit kayo sa Kanya. Magsitawag kayo sa Kanya. Pagising mo sa umaga, kausapin mo na ang Panginoon. Manalangin ka na agad sa Panginoon. Mag-pray ka na agad. Magpasalamat ka na agad. Sabihin mo, Lord, salamat. Ako'y binigyan mo pa ng pagkakataon na mabuhay sa mundo nito upang makasama ko pa mga mahal ko sa buhay. Sapagkat marami sa atin hindi na nagising sa araw na ito. Subalit ikaw ay nagising pa. Dahil niloob ng Panginoon, mabuhay ka pa. Sapagkat nais ng Panginoon, lahat ng tao ay tumawag sa Kanya. Walang sinisino ang Panginoon, bata o matanda, babae o lalaki. Nais ng Panginoon, tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya ang sino man na nais maligtas. At ikaw ay maliligtas kung ikaw ay hingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kung iniisip mo wala kang kapatawaran sa ginawa mo, kapatid, yan ay galing sa dyablo. Lahat ng klase ng kasalanan, maliit man o malaki, kayang patawarin ng Panginoon. Marumi man yan sa iniisip mo, kapatid, kaya kang patawarin ng Panginoon. At ang ating Panginoon ay mapagpatawad. Ang Panginoon, hindi gaya ng tao nagtatanim ng galit. Ang Panginoon, pag humingi ka ng tawad, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan at kalilimutan niya na parang walang nangyari sa iyo. At lilinisin ka ng Panginoon. Hindi pa napakabuti ng ating Panginoon?
Ikaw yung nagkasala, ikaw pa yung pinatawad, at ikaw pa ang nilinis. Dapat makita natin ang kabutihan ng Diyos. Dapat makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang Ama, pinadala niya ang buntong na anak upang mapawi ang kanyang galit sa atin. Sapagkat ang Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, ang una natin gagawin sa paglapit, sa paghanap sa Panginoon, ay yung magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. At pagkatapos, ikaw ay patatawarin ng Panginoon, ikaw ay lilinisin ng Panginoon. Kagaya na sinasabi ng Biblia, magiging parang niebe, kasi puti ng niebe kapag ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Subalit pag ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, isuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Hayaan mo na ang Panginoon ang kumontrol sa buhay mo. Sabihin mo, Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Lahat sa buhay ko, isinusuko ko na sa iyo ang aking buhay. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Pag nagawa mo yun, kapatid, ikaw ay ililigtas ng Panginoon at isusulat niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Mangyayari lamang iyon kung papapasukin mo si Jesus, tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo kahit ngayong mismo. Manalangin ka lang. Pag-uwi mo sa bahay, yung mga namimili, pag-uwi niyo po sa bahay, manalangin po muna kayo sa Panginoon. Unahin niyo muna ang inyong kaligtasan, sapagkat di niyo alam kung sa mga susunod na oras at araw ay mabubuhay ka pa sa mundong ito. Baka nga iba sa atin ngayong araw ka na lang nakalaan sa mundong ito. Samantalahin natin, baka ikaw yung kapatid, di mo lang alam. Kaya lahat po tayo hindi natin alam kung sa mga susunod na oras at araw ay mabubuhay pa tayo. Nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Kaya nga po samantalahin natin, agad-agad pag-uwi mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan. At pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kahit ang mga bata pwede mag-pray ng ganon, basta alam niya na, nasa wastong edad na siya at alam niya na, pwede niyang gawin ang manalangin ganon. Kaya nga po, mga kapatid, samantalahin natin, mahal tayo ng Panginoon. Jesus loves us. Father, God the Father loves us. He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to save us. And Jesus Christ, the Son of God, died for our sins. Mga kapatid, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka. Manalangin ka. Ang advice ko sa bawat isa sa atin dito, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna. Bago ka magluto,
bago ka maglaba, bago ka gumawa ng mga bagay na gagawin mo araw-araw. Unahin mo muna na maligtas ka. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kapag nagawa mo na yun, kapatid, secured ka na sa iyong kaligtasan. Ang tanging mo na lang gagawin, sasabihin mo na lang kapag nagawa mo na magsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, ang tanging mo na lang gagawin ay pagkatiwala ka sa Panginoon ang buhay mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Sa mga susunod kong gagawin, ikaw na, isinusuko ko na ang lahat-lahat sa iyo. Mga kapatid, walang mahirap sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Walang mahirap kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon. Kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo, ikaw ang makikinabang, hindi ang Panginoon, kapatid. Lahat ng pakinabang ay nasa tao. Lahat ng sakripisyo nasa Diyos. Tapos hindi ka pa makasunod, kapatid. Kaya maraming nasa impyerno napunta doon sapagkat hindi sila sumunod sa Panginoon. Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Hindi sila nagpahalaga sa salita ng Diyos. Akala nila mabubuhay sila sa mundong ito hanggang kailan nila gusto. Kapatid, huwag kang hangal sapagkat ang tao ay may hangganan. Ang tao may hangganan, kapatid. At ang bukas ay hindi natin alam. Hindi magagarantiya sa iyo kung ikaw ay buhay pa kinabukasan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Dito binabanggit ng Panginoong Jesus, siya ang daan. Mga tagabulihan, maging matalino po kayo. Kung meron ka pang ibang daan na iniisip mo at ngayon akala mo yan ang daan, subalit ang pangalan yan ay hindi si Jesus Christ, kapatid. Naliligaw ka ng daan. Walang ibang daan upang maligtas ang tao, kundi si Jesus lamang. Si Jesus na nagsabi, ako ang daan. Hindi ka pa makinig, mas pinakikinggan mo yung kapitbahay mong sinungaling, yung pastor mong sinungaling, yung pari mong sinungaling. Si Jesus ang daan. Kapag may nagtuturo na ibang tagapagligtas, parurusahan sila ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, sapagkat marami silang ililigaw na mga kaluluwa. At marami sa impyerno ngayon naniwala na mayroong ibang tagapagligtas bukod kay Jesus Christ. Subalit nagsisisi sila, subalit wala na silang pagkakataon maligtas sapagkat nandun na sila sa kaparusahan itinakda ng Diyos sa mga kumakalaban sa Kanya, mga tagabulihan.
Si Jesus na nagsabi, ako ang daan. Paulit-ulit bang sasabihin sa iyo ng Panginoon na siya ang daan? Hindi si Muhammad ang daan, hindi si Buddha ang daan, hindi si pastor ang daan, hindi si father ang daan, hindi si sister ang daan o si brother. Si Jesus ang daan para ang tao maligtas. Kapag mayroon nagtuturo na hindi si Jesus ang tagapagligtas, parurusahan na ng Diyos. At kapag nakinig ka sa Kanya, parehas kayong parurusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Si Jesus na nga nagsabi, naniwala ka pa sa iba, imbis na kay Jesus ka maniwala, sapagkat si Jesus ay Diyos. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Sa tao, sinungaling ang tao. Sa 100 na sinabi ng tao, 99 kasinungalingan. Subalit sa Panginoon Diyos, kung sasampalatayan mo ang salitang ito ng Diyos, kapatid, hindi ka maililigaw. Kaya nga tayo may Bible eh. Kaya nga dapat binabasa natin ang Bible. Huwag natin katamaran ang pananalangin. Huwag natin katamaran ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag mo katamaran ang pagpunta sa church. Walang tamad ang papasok sa kaharian ng Diyos, lalo na sa spiritual. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, ako ang daan. So anong question doon? Si Jesus ay Diyos na makapangyarihan. Kaya marami ngayong mga Muslim lumalapit na sa Panginoon, lalo na sa Iran, lalo na sa Iraq, at sa iba pang panig ng daigdig, sapagkat napatunayan nila na si Jesus ay totoong Diyos at siya lamang ang tagapagligtas. Kapag napakinggan mo to at di ka pa naniwala, kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Kaya hanggat napapakinggan mo ang salita ng Diyos at galing mismo sa bibig ni Jesus, yun ang paniwalaan mo upang hindi tayo mailigaw ng sinuman. Maraming mga Pilipino, ang mga Pilipino kadalasan ay ligaw sa mga maling katuruan sapagkat mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kaya mga Pilipino, maraming mahirap, maraming kapuspalan dahil kung sino-sino ang Panginoon na kanilang sinasamba, na kanilang pinaniniwalaan, imbis ay isa lamang, si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Kung meron ka pang ibang alam, kapatid, tigilan mo yan. Nagsasayang ka lang ng oras mo, nagsasayang ka lang ng panahon mo. Pagkatapos, wala ka rin kaligtasan. Sapagkat nakasulat na sa Biblia, ang Biblia ay 100% salita ng Diyos, pinasulat ng Diyos sa mga propeta at sa mga apostol. At ang Diyos mismo ang nagdikta sa kanila. Kaya ito ay 100% salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan.
Ang tao kasi mahilig maniwala, madaling maniwala, kasi tamad magbasa ng salita ng Diyos, tamad manalangin, tamad magsaliksik ng katotohanan. Mabuti nga tayo sa Pilipinas, may kalayaan tayo magbuklat ng Biblia. Sa China, bawal magbuklat ng Biblia. Kaya mga Kristiyano doon, patago ang pagbabasa nila ng Biblia. At sabik na sabik sila sa salita ng Diyos. Bakit ganon? Tayo mga Pilipino, may kalayaan magbuklat ng Biblia, magbasa ng Biblia, saliksikin ang Biblia, pero tamad magbuklat ng Biblia. Naniniwala na, gusto na lang, nakikinig na lang sila sa mga sinasabi ng kung sino-sino. Mga taga-Bulihan, mahal ko kayo ng Panginoon, kaya ipinapaalam niya sa inyo ang mga katotohanan ito, sapagkat ayaw niyang manatili kayo sa kasinungalingan ng dyablo. Sa mundong ito, ang dyablo naghahari. Ayaw ng dyablo na makilala natin si Jesus, sapagkat gusto ng dyablo maging miserable ang ating mga buhay. Pagkatapos mapupunta ka pa sa impyerno. Yun ang gusto ng dyablo. Subalit kapatid, huwag kang pumayag na ikaw ay lokohin, alipinin ng kaaway ng dyablo at lokohin at putuin ng dyablo. Ang tao ay nilikha ng Diyos, kawangis niya. Kawangis ka ng Diyos, kapatid, kaya ikaw ay matalino, ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya nga, ibinabalik sa iyo ng Diyos ang true identity mo, kapatid. Anak ka ng Diyos, lalo na kapag tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kaya po, huwag natin ibababa ang uri natin, mga kapatid. Mataas ang uri natin nung nilikha tayo ng Diyos, ay tinignan niya ang kanyang sarili. Ganoon kataas ang ating level. Huwag natin pababayin ang ating level, mga kapatid. Kawangis ka ng Diyos. Kaya naman, lumakad ka sa katalinuhan, lumakad ka sa pagpapala ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, mga taga-Bulihan, lumapit tayo sa Panginoon. Magpapakumbaba ka lang sa Panginoon. Ihingi ka lang ng tawad sa iyong mga kasalanan. Anong mabigat doon? Anong mahirap doon? Ikaw pa nga ang makikinabang sa gagawin mong paglapit sa Panginoon. Lahat na lang ng pakinabang ay nasa tao. Kaya naman, kapag ang tao hindi pa naligtas, ito ay kanyang kasalanan. Kaya maraming nasa impyerno ngayon nagsisisi. Bakit pa hindi ako nakinig sa salita ng Diyos? Bakit hindi ko pa siya tinanggap na ako'y nabubuhay pa? Bakit pa lumakad pa ako sa kasalanan? Pwede naman pala akong patawarin ng Panginoon. At sinabi ni Jesus, at ang katotohanan, ako ang katotohanan. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, sinabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Pag naniwala ka pa naman sa sinungaling, kasalanan mo na yon. Hindi na kasalanan ng Diyos. Sinasabi na nga sa iyo ng Panginoon,
Ako ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Lahat ay sinungaling maliban kay Jesus. Kaya pa may nagsabi sa iyo, naroon ang tagapagligtas, nandito ang tagapagligtas. Pag hindi si Jesus Christ siyang kapatid, huwag kang magsayang ng panahon mo. Nagsasayang na lang ng panahon at maraming mga Pilipino nagsasayang ng panahon sa kanilang pananampalataya. Imbis na si Jesus ang hanapin, kung sino-sino ang hinahanap, walang mga santo ang makapagliligtas sa atin. Ang mga santo ay kagaya nating mga tao. Sila din ay niligtas ng Panginoon. Sila din ay nagkasalang kagaya natin. Sa totoo lang, ang mga Kristiyano ay tinatawag ng mga saints ng Bible, the living saints. Pero walang tao ang tagapagligtas sapagkat sinasabi na salita ng Diyos, ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya walang tao tagapagligtas. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Maria, hindi si San Juan, hindi si Santiago ang tagapagligtas. Si Jesus Christ. Kaya nga si Pedro, si Apostol Pedro, sa sobrang banal ni Pedro, yung kanyang kaluluwa, pag dumaan sa may sakit, gumagaling. At halos sabahin ng mga tao si Pedro. Subalit ano sabi ni Pedro? Huwag niyo akong sabahin. Ako'y tao din, kagaya ninyo. Ako'y niligtas din ng isang tagapagligtas. At yun ang inyong sambahin. At yun ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, panahon na, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay malapit na rin mangyari. Sinabi ng mga apostol, ano Panginoon ang palatandaan na ikaw ay malapit ng bumalik? At sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng iba't ibang mga pesto at sakit, mga tagabulihan. Hindi ba't nangyayari na to sa panahon natin ngayon? Kaya si Jesus ay malapit ng bumalik. At babalikan ni Jesus ang mga sumampalataya sa Kanya. Ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay kukunin ng Panginoon dito sa lupa ang buhay. Sa araw na yun ng rapture of the church, kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya. At sinabi ni Jesus, at ang buhay. Sabi ni Jesus, ako ang buhay. Kapatid, kaya walang direksyon ang buhay mo dahil wala si Jesus. Kaya magulo ang buhay mo dahil wala si Jesus. Kaya alipin ka ng bisyo dahil wala si Jesus. Kaya alipin ka ng kasalanan dahil wala si Jesus. Kapatid, si Jesus ang kahulugan ng buhay.
Si Jesus ang kahulugan ng buhay. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Magkakaroon lamang ng kahulugan ang buhay mo kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Dahil kung hindi, ang buhay mo walang kagalakan, walang kapayapaan, walang direksyon, walang kahulugan. Kaya marami nabuhay sa mundo at namatay na hindi man lang nalaman ang kahulugan ng buhay sapagkat hindi nila binigyan ng pagkakataon si Jesus na pumasok sa kanilang buhay. Kapatid, kung gusto mo magkaroon ng direksyon ng buhay mo, tanggapin mo si Jesus sapagkat siya ang kahulugan ng buhay.